Magandang umaga po sa inyong lahat sa Pilipinas. Ngayon ay nandito tayo sa chapter 5 ng 1 Timothy. Kung inyo na pong kunin ang inyong mga Bible at tayo po ay simulan na po nating basahin ito. So chapter 5, ito ay tungkol sa pananagutan sa kapwa mananampalataya. So ibig sabihin yung mga responsibilidad natin sa ating mga kapatiran. So let's pray. Hallelujah. Purihin ka aming Ama na nasa langit na siyang laging nakamasid at sumusubaybay sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po Ama sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin at naggagabay at kung paano kami mamuhay na nakalulugod sa iyo, O Diyos. Kaya salamat pong muli sa mga mensahe mong ito. Pinupuri ka namin, Ama. Pinasasalamatan namin ng Banal na Espiritu sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ito po ay verse 1. Sabi dito, ito ay tungkol nga sa pananagutan sa kapwa mananampalataya. Sabi diyan, huwag mong pagagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Ibig sabihin, pinapakita po dito ang pagrerespeto natin sa mga kasamahan natin sa church na matatanda. Sabi diyan, pagsabihan mo siyang mahinahon na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo ng parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Ituring mong parang sariling ina ang nakakatandang babae. At pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. So dito po pinapakita dito ang pagrerespetuhan ng bawat isa, at siyempre nangingibabaw dito ang kahulugan ng pag-ibig sa ating kapwa, sa kapwa natin mananampalataya, lalo pa tinuro sa atin tayo ay magkakapatid sa Panginoon. So ito pa, sabi diyan, igalang mo ang mga byuda. Wala nang ibang inaasahan sa buhay. Yan po yung mga byuda na walang ibang inaasahan sa buhay. Ulitin ko, sabi diyan, igalang mo ang mga byudang wala nang ibang maaasahan sa buhay. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. So ito nga po, ang pagtuturo sa atin dito yung mga responsibilidad natin sa ating kapwa mananampalataya. At dito nabanggit dito patungkol sa byuda. Ang byuda, totoo po na wala ng asawa nga, na kumbaga wala na yang ibang inaasahan sa buhay na makakatuwang kundi sa Diyos na lamang. Subalit, kung ang byuda, sabi diyan, subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob. So, iyan po ang responsibilidad ng, kung halimbawa ang isang babae na byuda o lalaki na byuda, ang unang may responsibilidad na kumalinga sa byuda ay ang anak o ang mga apo para daw pagtanaw sa utang na loob. Verse 5, ang byuda na walang maasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa. Kaya't patuloy siyang mananalangin araw at gabi. Ayan. Samantala, ang byudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay bagaman siya'y buhay. Yan po, sabi dito. Ang mga byudang mahilig sa kalayawan. Mahilig sa kalayawan. Yan po yung mga byuda na akala mo, sabi nga niya, nagdadalaga. Ibig sabihin, talo pa kung umasta yung mga teenager. Na talaga naman naandyan sa makamundong pamumuhay. So, iyan po ang mga sabi dito. Kasi ang byuda, pinagpapala talaga ng Diyos. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ito ay wala na silang katuwang sa buhay, kundi wala na itong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya sabi diyan, ang byuda ay dapat laging nananalangin. Sabi diyan, ang byuda, sabi diyan, ay ang byuda ay walang ibang inaasahan sa buhay ay ang Diyos na lamang umaasa. Sa Diyos na lamang umaasa, kaya't patuloy siyang nananalangin araw at gabi. Yan yung byuda na pinagpapala ng Diyos. Pero
Sabi dyan sa 6, samantala, ang biyudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay bagaman siya'y buhay. Bakit? Kasi ito ang itinuturo po dito ay isang, kumbaga yung mga kalayawan, kasalanan na ginagawa, maituturing na siyang patay. Parang ibig sabihin, walang kwenta. Sorry po, it's a Bible, sa Biblia ang nagsasabi na ang babaeng biyuda, samantalang ang biyuda, samantala ang biyudang mahilig sa kalayawan, it's either ito babae o lalaki, kung ito ay mahilig sa kalayawan, ay maituturing ng patay, bagamat siya ay buhay. Kasi kahiya-hiya na kung kailan pa tumanda, saka naman sila nagpapakawala, parang mga bat o mga dalagita or mga nag-uusbong pa lamang na mga kabataan. Yan yung mga malalayaw na mga biyuda ay maituturing daw na patay, parang patay kahit sila ay buhay. Kasi ang gusto ng Diyos, ang isang biyuda ay maging mapanalanginin. Ang sunod, verse 7, ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila sino man. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at masama pa kaysa isang di mananampalataya. So, ang isang believer, sabi dito, ang isang mananampalataya po na hindi kumakalinga ng pamilya or sino mang biyuda or biyudo, ang sino mang hindi kumalinga, sabi dyan, or sino mang hindi kumakalinga sa kamag-anak, okay? Kamag-anak. Lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ibig sabihin, yung hindi nagpapahalaga or hindi nagkukup-kup ng kapamilya or lalo na daw sa kamag-anak or lalo na sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi niya nauunawaan ang patungkol sa kalooban ng Diyos. Sabi, tumatalikod sa pananampalataya at masama pa kaysa isang di mananampalataya. So, yung mga taong hindi kumukup-kup ng sariling pamilya, lalo na ang isang tao, believer, na hindi kumukup-kup sa kanyang pamilya or kamag-anak, mas malala nga dito ang pamilya mismo, kung hindi mo kinukup-kup ang pamilya mo, ay mas malala pa daw, ay mas masama, sabi dito, ay mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. So, mas worse pa siya sa unbeliever kung may kapamilya siya na hindi kinukup-kup at pinapabayaan. Kasama nga dito ang kamag-anak. Kung may kamag-anak daw na hindi kinakalinga, ay yung tao na yan ay mas masama pa sa di mananampalataya. How much more kung pamilya, kamag-anak, may mga nanay, may mga matatanda na, kasi minsan pag mga wala ng kakayahan ang magulang or mga sino man, parang palibhasa wala silang kapakinabangan, pinapabayaan na ito. Pero sabi po dito, ang gumagawa nito ay mas masama pa sa hindi mananampalataya. Sabi dito. At sabi sa verse 9, ang biyudang dapat isama sa listahan ng tutulungan ay iyong di bababa sa alinmang anim na taong gulang. Naging tapat sa kanyang asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan at naglilingkod ng may kababaang loob sa mga hinirang ng Diyos, tumutulong sa pangangailangan at iniaalay ang sarili sa paggawa ng mabuti.
So dito po, pinapakita dito sa verse 9, ang mga biyudang dapat isama sa listahan na tutulungan. Kumbaga, dito po kasi nakalagay dito, dapat hindi siya bababa sa 60 years old, 60 taong gulang. Kasi nga dyan nakabase baga, 60 years old and above ay tinatawag ng mga senior citizen, di ba? At dyan sila nakakakuha ng mga benefits sa mga senior citizen. Pero kung ito ay bababa dito, kasi bakit sinabi dito hindi bababa sa 60 taong gulang pataas? Kasi po, pwede pang magtrabaho ang mga before 60 years old, may mga lakas pa na pwede pa silang maghanap buhay. Kaya dito may talataan kung sino, anong limit, anong edad pataas ang dapat pasimula ng tulungan o sabi dyan, ang biyudang dapat isama na tutulungan ay lalong di bababa sa 60 taong gulang, naging tapat sa kanyang asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglilingkod ng may kababaang loob sa mga hinirang ng Diyos, tumulong sa pangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. So ayan po yung mga biyuda na nakita natin, and we have a biyuda dito sa mga kasama natin. Number 1 na po dito si Pastora Paz. So tingnan nyo, nagtatrabaho pa siya, di ba? So ayan, at hindi siya katulad ng sabi dito ng mga mahilig sa layaw. Okay? So yan yung mga biyudang makikita natin dito, at siya ay naglilingkod sa Panginoon. So yan ang good example sa babaeng biyuda na dapat mga tulungan pag siya ay lumampas na sa panahon na siya ay hindi na siya nakakapagtrabaho, pero ang unang-unang kumalinga sa kanya, katulad ng halimbawa dito, ay ang kanyang mga anak or mga apo. Verse 11, huwag mong isasama sa listahan ang mga nakababatang biyuda, sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Kaya sinabi dyan, huwag mo munang isama ang mga below 60, dahil baka mag-asawa pa yan, mga bata pa, kaya hindi wag mo nang isali sa mga biyudang naka-ilista sa mga tutulungan. Kasi sabi diyan, huwag mong isama sa listahan ang kabataang biyuda, sapagkat nag-aalab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Ayan. Sa gayon, nagkakasala sila dahil hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Bukod dito, sila'y naging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay, at sila'y nagiging tsismosa, mahihilig makialam sa buhay ng may buhay, at nagsasalita ng mga bagay na hindi dapat sabihin. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo, sapagkat may ilan ng biyudang sumunod kay Satanas. Ayan. Itong biyuda daw na ito, nakabata-bata pa na biyuda, dapat dito ay sabi dyan, kumbaga itong mga mahihilig na to sa kalayawan or mga biyuda na mga bata pa or something, sabi dito, wag ito isali sa mga listahan, kasi baka ito'y mag-alab pa ang kanilang pagnanasa. Ibig sabihin, nag-urge pa yung makalaman, gusto pang mag-asawa, di ba? May mga biyudang ganyan na gusto pang mag-asawa, at sabi dito, bukod dito sila'y naging tamad, di ba? Naging tamad, ayaw magtrabaho, kaya ang ginagawa, ang inaatupag, nangangapit bahay. Anong ginagawa sa kapitbahay? Nakikipagchismisan. Itong sabi dito, sa Biblia po ang nagsasabi nito, yung mga biyuda dyan, na mga walang asawa, mga biyuda, imbis na atupagin ang trabahong bahay,
Walang ginawa kundi pumunta sa kapitbahay at makipagchismisan. Ito pang tinutukoy ng Biblia na mas mabuti pa kung mag-asawa ka na lang, nganing may trabaho ka, may pagsilbihan ka. Kasi kapag walang ginagawa, ang inaatupag ay makipagchismisan. Makikialam sa buhay ng may buhay. Ayan, yan yung mga byuda. Ano po, mga byuda? Kung may mga byuda, nako, iwas-iwasan ang pagiging chismosa. Ano? Kasi sabi po dito, basahin niyo sa verse 13, bukod dito, sila'y magiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Dumana sa kataid, nagparapakichismisan, Ayan. At sila'y nagiging chismosa, mahilig makialam sa buhay ng may buhay, at nagsasalita ng mga bagay na hindi dapat sabihin. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak, at mag-asikaso ng tahanan. Kasi kapag busy ang isang babae, wala yung panahon magparapakichismisan. Kaya sabi dito, mabuti pa, imbis ang para pakichismisan ka dyan sa kapitbahay, di mag-asawa ka na lang para may asikasuhin kang anak at asawa kaysa nakikialam ka dyan sa buhay ng may buhay. Di ba? Kaya ito ang sabi dito sa verse 14, kaya para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso sa tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo sapagkat may ilan ng biyudang sumunod kay Satanas. Imagine niyo po ito, nagpakasama. Ibig sabihin. Verse 16, kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak niyang byuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Kaya yan po, yan yung mga may pamilya na may mga byuda, dapat ang nag-aasikaso talaga mga anak or apo para hindi maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay iyon lamang mga byudang walang ibang inaasahan sa buhay. So, ibig sabihin kasi, kung itong byudang ito'y may pamilya at may mga anak, dapat ang mag-aaruga sa kanya ay ang sariling pamilya. Para hindi na daw makabigat sa iglesia, upang sa ganon, ang tutulungan na lang ng mga iglesia, yung mga walang kamag-anak, mga byudang wala ng ibang inaasahan sa buhay. Verse 17, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masigasig sa pangangaral sa pagtuturo ng salita ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. So yan po, pinaunawa sa atin na may karapatan talaga ang isang matandang pinuno ng iglesia, elder, kumbaga, pero sa sitwasyon natin, wala man nga tayong ganyan na pangsahod, kaya kumbaga sa Diyos tayo umaasa. Pero tulad na sabi ni Apostol Pablo, hindi masama dahil karapatan ng nagtuturo na tumanggap ng tulong galing sa kongregasyon, but si Apostol Pablo, naintindihan natin na hindi niya yung kinuha upang hindi siya maging pabigat. Verse 19, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patutuon na 2 o 3 saksi. Kailangan may witness, 2 o 3, sabi dyan, na papatutuo na kung totoo nga ang kanilang paratang doon sa leader. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ang kanyang banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang bagay na ito nang walang kinikilingan at itinatangi. So, tinuturuan ni Apostol Pablo si Timoteo na maging firm sa kanyang mga paggawa ng ganito na walang kinikilingan, walang suhulan, walang palakasan, kundi ito'y maging makatarungan, walang itinatangi. Huwag mong ipatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ng kapangyarihang mabahala. Kasi sa pinaunawa sa atin dito, mga katangian ng mga pinuno ng iglesia, mga tagapaglingkod at mga tagapangasiwa na andoon yung mga karakter. Kababasa lang natin sa chapter 3. Kaya dito binilinan ni Apostol Pablo si Timoteo na wag mo agad-agad ipatungan ng kamay ang sino man na sabi dyan,
sino man upang bigyan ng kapangyarihang mamahala. Kasi 'di ba? Katulad lalo na kapag mga baguhan, hindi pwede kailangan malalim na ito at matagal ng mananampalataya. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Iyan po ang turo sa atin. Turuan tayo ng salita ng Diyos na talagang magpakabanal at tayo ang nagre-represent sa Panginoong Jesus dito sa mga unbelievers. So, kaya ito po mga pagtuturo, pagpapakabanal, kundi sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Verse 23, Huwag tubig lamang ang inyong inumin, uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. So dito po pinapaunawa dito na ang alak nakakatulong din. Katulad nito, pero hindi ito laklakin hanggang sa ikaw ay malasing at ikaw ay maglupasay, kundi ang alak, ginagamit ito sa mga, dito po sa North America, makikita ninyo sa mga fine dining, laging may wine, kasi iyan na tumutulong sa pag-digest ng kinain. Kaya dito din, sinabi din ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, huwag tubig lamang ang inyong inumin, uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong tiyan. So iyan po ang purpose noon, hindi yung para mag-inuman na maglaklakan hanggang sa malasing at magsuntukan. So ito, hindi po, ito ay itinuturo dito na dapat moderate, dahil ang alak, makita po natin it's kind of form ng sa social gathering, na ang alak po ay ginagamit ito na kumbaga yan na nga sa pagkain na pag kumakain ay laging may red or white wine. Ayan, dito po ganyan po yan sa mga restaurant dahil nakakatulong itong mag-digest ng kinain. Hindi iba ang alak na itong tinutukoy dahil ang alak na ito ang tinutukoy na alak na ito ay ang galing sa katas ng ubas. Yan yung mga wine, red wine, ganyan. Kumpara naman dyan sa alcohol na galing sa gin. Ay nako, mga black label na yan, mga alcohol. Iba po ang alcohol sa alak, sa wine. So, kaya tinuruan tayo, huwag kayong maglalasing. Ayan, pinaunawa sa atin ng isang araw, bawal ang maglasing. Biblia ang nagsasabi. Pero ang alak, ginagamit ito para for the good purpose. Na ito katulad kay Timoteo na para maalis ang madalas ng pagsakit ng kanyang tiyan. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa dumating ang paghuhukom, at mayroon din namang ang kasalanan ay mahayag sa bandang huli. Gayon din naman may mabubuting gawa na kapansin-pansin, at kung hindi man mapansin ang mga ito'y hindi malilihim hindi malilihim habang panahon. Totoo po yan, So, hindi man ikaw napapurihan, hindi man na-appreciate ang iyong ginagawa, hindi yan malilihim. Same thing sa ginagawang masama. Ano man ang ginagawang masama, hindi ito malilihim, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya gumawa tayo ng mabuti, at sa pagdating ng panahon, malalaman nila ang kabutihang ating ginagawa. At the same time, sa Panginoon tayo tinuturuan na ano man ang ating gawin natin ito para sa Diyos. Amen? So, iyan po ang chapter 5 ng aklat ni Timoteo. Ito ay tungkol sa mga responsibilidad natin sa ating kapwa, pananagutan sa kapwa mananampalataya. So alam po natin kung paano pagrespeto sa matatanda at kung paano tayo magtrato ng mga kapwa, mga kabataang lalaki, kabataang babae, mga magulang, 'di ba? So naandyan ang pagtuturo, at the same time naman ganun din naman sa mga biyuda. It's a warning. May mga biyuda, wag tayong maging parang mga biyuda po na parang mga masabi nga niyan, parang nagdadalaga, na mahilig sa layaw. Hindi po kinalulugdan ng Diyos ang ganong klase, kasi kung kailan pa tumanda, saka pa naman nag-asal bata. Okay? Parang mga teenager. So anyway, salamat sa Word of God na nagre-remind po sa atin sa lahat ng oras, ang papaalala kung paano tayo mamuhay na nakalulugod sa ating Diyos Ama. Amen? So God bless everybody sa inyo dyan, sa Paco, sa mga baguhan, dyan sa Nueva Ecija, sa Labo, Camarines Norte, and of course, dyan sa Barangay Salvacion, nandyan mga pamilya ko. So God bless everybody. Hanggang sa next Sunday ulit po. Bye!